Sa kulungan magpapasko ang mga kurakot na ito. O, yan talaga ang sinabi ni BBM, mga kababayan. Kaya si VP Sara, mga kababayan, hindi makapaniwala. Ang sagot ni VP Inday, mga kababayan, kay Bangag, ay unahin mong ikulong ang sarili mo. O, BBM. Ang kapal kasi ng pagmumukha, mga kababayan, na as if hindi siya kasali dito sa napakalaking sindikato sa bansa ito, mga kababayan. Tapos, ngayon, nagyabang na ikukulong daw niya ang mga kurakot at magpapasko daw sila sa kulungan, mga kababayan. Tapos, yung tinanong siya, kasama ba dito si Tambaluslos? Hindi kasali, mga kababayan. Kaya ang sabi ni VP Sara, unahin mong ikulong ang sarili mo, Bangag. Panoorin niyo po, ha? Pwede na niyang ikulong ang sarili niya. Pwede na niyang ikulong ang sarili niya. Yun pala ang sinabi niya. Oh, jail yourself, BBM. Pangulong Bongbong Marcos na magpapasko sa kulungan. Magpapasko sa kulungan ang mga kurakot daw, mga kababayan. Oh, kung gayon, kasama ka rin, Bangag. Sige, papadalahan ka namin ng ano. Anong gusto mo sa kulungan? Quitis? Oh. Flood control scandal. Pero balak Ay, ni Diyos Vice ko, Lord. President Sara Duterte, dapat ipakulong ng Pangulo ang kanyang Ang ilang sarili. sarili. Nasa Oh. frontline na balitang yan, si Maricel. Good job. Mayroong magwawala bukas, mga kababayan. Mayroong maghohoromentado sa press release na naman, mga kababayan, ng Malacanang press corps. Oh. Claire Castro, pasok. Kulong na sila. Dapat makulong na sila. Makulong na tayo. Oh, yun, mga kababayan. At nga, ang nakakatawa, mga kababayan, di ba si Meow Meow, Congress Meow Meow, mga kababayan, mukhang mauuna pang makukulong kaysa sa mga kurakot. Ngayon, parang isusunod nila si Senator Marcoleta, mga kababayan. Dahil, aside, mga kababayan, doon sa peke daw notaryo, minadjik nila, mga kababayan, ay mukhang kakasuhan daw si Senator Marcoleta doon. Tapos, yun ding filing niya sa SOSE, mga kababayan. Sisilipin din daw. At mukhang masasampahan ng criminal charges si Senator Marcoleta. Ayun, mga kababayan, nagbubulgar ng katiwalian, no? Sila pa ngayon ang makukulong, Diyos ko, Lord. Merry Christmas. O, walang Merry Christmas, sabi ni Ngagba, para sa mga kurakot, Diyos ko, Lord. Hindi ka makasali, Ngag? Diretsahang bantayan ni Pangulong Bongbong Marcos laban sa mga dawit sa maanomaliang flood control projects. Diretsahan banta daw, ha? Babala niya, Hindi ba siya nakaharap sa salamin, mga kababayan? Yung mga taong yan na kasabwat dyan, Yung mga taong yan, mga kababayan, ganyan. kasabwat dyan. No? So, mga walang hiyang ito, Oh, mga walang hiya kami. Lalo ka na. Shameless. sa na nagnanakaw ng Nagnanakaw. Coming from the words of the Marcos, mga kababayan, na ang issue is pagnanakaw. Oh, pamilya niya, mga kababayan, nasa Guinness. pera ng bayan. Tapos na ang maliligaya ninyong araw. Oh, kami lang ang dapat magnakaw, yan ba? Hahabulin na namin kayo. Hahabulin na namin kayo. ng pinakakasuhan sa ombudsman ng 30 Ang tagal, puro buladas, mga kababayan. Hanggang ngayon, wala pang nakukulong. Tingnan natin, ha, kung magpapasko. Mauuna pa dito sina, kababayan, sina Congress Meow, Kiko Barsaga, at sina Senator Marcoleta, at sina Bato siguro, sa ICC. individual, kabilang ang ilang mambabatas, kontratista, hanggang sa dating opisyal ng DPWH. Pati senador daw. Pero hindi pa kabilang dyan ang pinsan ng Ang animal, eto na ang kababuyan dito, mga kababayan. Lahat kakasuhan maliban sa kanila. Ang mafia, mga kababayan. Mukhang mafia na talaga ito, no? Pangulo na si House Speaker Martin Ang tayo nga, mga kababayan, Diyos ko, Lord. Sino ang mas malaking tenga? Si Magalong o si Si Romualdez, mga kababayan? Sabi kasi ng Pangulo, dapat malakas ang mga ebidensya para siguradong may mananagot. Hindi pa ba malakas? O nagbulag-bulagan lang talaga kayo, mga ungas? Lahat gagawin, mga kababayan, itong mga bangag, no? Para ma-divert talaga, no? Dito sa sa kanila ang sisi. Dahil once na ma-implicate ito, mga kababayan, damay na rin si bangag, mga kababayan. Dahil mananabla ito si Tambaluslos. With the speaker, no? Wala pa, Hindi kasali ang speaker. As yet. Not as yet. If something else comes out, Sa tuwing nababanggit nga ang speaker, mga kababayan, biglang nagugurgor ang kanilang investigation. Hindi ba masyadong cheesy? Masyadong obvious, mga kababayan. then he might have to be answerable for something. So, Buladas. Ikaw nga gusto ipakulong ni Sara. you know, we don't file cases for optics. Ay, ungas. Etong
puro optics lang mga kababayan ginagawa. Turo dito, turo doon. Mahiya naman kayo dito, mahiya kayo doon. Oh. We don't file cases for optics. Wala ka nang na-file ni isa. We file cases Bangag to talaga. put people in jail. Oh, ikulong mo sarili mo, sabi ni BP Sara. Ikaw naman talaga, eto naman talaga mga kababayan ang problema. Wala nang iba. Let people answer. Pagtitiyak naman ni DPWH O eto parang na, ermitanyo na mga kababayan. Secretary Vince Dizon, merong magpapasko sa kulungan. Oh, available itong mga kasong ito. sana si Bangag din. Paskus kulungan. 40 pong mga napaigan na ng kaso ang magpapasko sa kulungan. Go ahead, go. Now na. Patatakasin nyo pa. May banat naman si Vice President Sara Duterte sa mga dapat daw ikulong. Dapat isali si Bongbong Marcos. Yan talaga mga kababayan. Yan talaga ang tamang sagot. Dapat nga umalis si Bangag nga mga kababayan ngayon dyan sa pwesto dahil mahiya naman siya. Under his watch mga kababayan nangyayari yung kurakutan. Paano tayo makakakuha ng patas sa investigasyon at kaso dito mga kababayan kung andyan si Bangag? Nakasabwat sabi ni VP Sara, kasali nga daw dapat sa kulungan. Kasi siya ang pumirma ng 2025. Siya din ang nagpa-release mga kababayan under sa DBM. Pwede na niyang ikulong ang sarili niya. Ikulong si Bongbong. Aminin na niya. Liar Ewan lang natin kung aamin ang sinungaling. Ano talaga? Meron siya pagkukulang. Hindi lang pagkukulang, kundi talagang kasalanan mga kababayan. Deliberately kasalanan. At hindi lang maliit na pagkukulang ha, malaking pagkukulang. Napakalaki. Hindi lang pagkukulang, kasalanan talaga. Dahil, intentional ito mga kababayan Hindi lang ito pagkukulang dahil parang kapabayaan lang. Ito, intentional. Meron siyang malaking pagkukulang sa kanyang Utak. trabaho. Pwede rin sa utak. Sang-ayon din si ACT Teachers Party List Representative Antonio T. Wow, first time sumang-ayon kay VP Sara. First time. Inyo na dapat managot si PBBM. Pero, tinanong nyo ba si Tinyo na, di ba nagsabi nito si VP Sara? Malamang hindi mga kababayan ang nagtahinan niyan ng sang-ayon yan ang reporter lang. Sina nooy Senate President Sige, kulong na! Kulong na! Escudero at nooy House Yan! Bartolina agad! Silya Electrica mga kababayan. Speaker Martin Romualdez. Kulang pa ang Sa Silya issue ng Electrica. 2025 national budget. Wag na ang Silya Electrica mga kababayan dahil gagastos pa tayo sa kuryente. Bitay na lang. Lubid lang. Ito na ang mga media mga kababayan. Laging ang ini-interview itong mga reject sa lipunan mga kababayan. Titinyo. Tony Tinyo. Pag-aproba sa flood control ay ginawa na Tingnan yung ngipin mga kababayan. Katulad din ng ngipin ni BBM. Mahilig ka ba rin, Tinyo? Yung mga ginagawa ni BBM. Tingnan nyo pareho ng ngipin mga kababayan. Confirm? House ng Senate. Uy, ang dumi ng ngipin mo, Tinyo. Oh Lord. Wala ka bang panahon na magpalinis ng ngipin mo? Congressman ka ha? Kaya nga pala mga kababayan, yung lumalabas na mga salita, ang sasama dahil bunganga pa lang mga kababayan, Matapang na bunganga, matapang ang amoy. Tagos mga kababayan sa ating screen ng alingasaw. At maging ng Malacanang. Oy, Diyos ko, Tinyo. Mag-mask ka na ng Tinyo, kung ayaw mong magpalinis ng At ngipin. maging ng Malacanang. Pero dinipensahan naman ni House Deputy Speaker Ronnie Puno si Romualdez. Depensa, what do you expect? Hindi naman daw miyembro si Romualdez ng bicameral conference. Ulol, wag nyo kaming pinag-uulol. Sino ba mas mataas sa Kay Zaldi ko. Lahat mga kababayan, dadaan kitang baluslos yan. Kung saan umano nangyari ang insertion sa budget. Kala nyo sa sambayan ng Pilipino, hindi hindi marunong mag-analyze, Lord. Tama yung sinasabi ng Pangulo. Anong evidence Eto siya, sinungaling mga kababayan din, Ikaw din. Sigurado tayo mga kababayan, kasali din ito. sa natin ngayon? Kung wala yun, yung Gutesa. Yung Dutesa, tinakot na daw mga kababayan. Tinutukan na daw ang pamilya. Sabi ni Amy Bakit yan hindi mga kababayan? Eto talagang parang sindikato na talaga, mafia na talaga ito mga kababayan. Yung Gutesa nga, nag-uumpisa pa lang. Yung kanyang notarization, falsifikat. Ungas! Diyan na naman mga kababayan, paulit-ulit na naman. Alam nila mga kababayan, wala, irrelevant yun Doon na. Mga bulok. Sinigundahan din ni Manila.
Abante na namang paatras mga kababayan, demonyo. Sila 6th District Representative Dila! Oy, dila! Wala kaming paki sa mga pinagsasabi Eli mo. Abante ang ipinunto ng Pangulo na hindi Sige, magsang-ayunan kayo dyan. Puro kayo mga... pagpapabango lang ang pagdidemanda. Puro kayo mga ungas. Hanggang ngayon, wala naman daw ebidensyang direktang nag-uugnay kay Romualdez sa flood control scandal. Bakit ito naghaharing uri pa rin mga kababayan? No? Akala ba natin wala na ang kanilang amo, si Romualdez? Hindi pala mga kababayan dahil sabi ni Pulong, the same. Different color but the same dog. Yan si Bonji di handpick yan ni Romualdez mga kababayan. Tungkol naman kay dating Congressman Zaldico na Ito na. iniugnay din sa mga kickback sa Malay natin nagparetoke na ito mga kababayan. flood Mukha. control project, hindi pa rin daw nakakansela ang passport niya. Oh, eto si Bangag no, grabe talagang budol mga kababayan. No? Dahil hindi pa siya nasasampahan ng kaso. Nang tanungin ng Pangulo Wala pang kung kaso. Ang dami na nilang nakita mga kababayan. pwede bang maging state witness si Ko sa Animal. Diyos ko Lord, gagawin pang state witness ang pinaka-ano mga kababayan. Pinaka-suspect, Diyos ko Lord. niya. That option is always there. Ay, animal, alam na this mga kababayan. Wala na. Ang mga mastermind, lusot. Etong nabitag mga kababayan, mga maliliit. Except for them who are the most guilty. Hindi ba most guilty Bangag si Zaldico at saka Tambalusos? Pati ikaw nga. Kayo, wag niyong sabihin mag-state witness kayo. Do you think he is? Oo, ngag-ngag talaga oh. I don't want. And then pag sinabi ko, sasagutin kita, sasabihin nyo, prejudged. Judge, yung pagsasalitan mo na nga dyan, lubos-lubusin mo na, ikaw ang presidente eh. Sabihin mo na lang, mayroon kang script. Eto mga kababayan, sa tingin nyo, si BBM ang ano nito. May talaga idea nito mga kanyang mga presentation mga kababayan. Pinid lang yan sa kanya. Para lang itong parot mga kababayan na ginagawa lang tagapagsalita ba. Oh. Mayroon yan siyang puppet master. O ngag, ito sasabihin mo. Oh, si Bangag. O, quacking lang yan sa mga kababayan. Oh, To their work. Tatlo raw ang target Layas! ng Pangulong Marcos. Una, panagutin ang lahat ng korap. Oh, kasali ka, sabi ni BP Sara. Pangalawa, bawiin ang perang ninakaw. At pangatlo, Nakaw ng pamilya nyo. Unang-una, wala pa nababawi mga kababayan sa bilyon-bilyon kung hindi trilyon na ninakaw ng mga kababayan kanyang tatay. gumawa ng reforma para hindi na maulit ang Reforma! Ang unang step ng reforma, lumayas ka, mag-resign ka. katiwalaan. Nasabi po sa akin na merong rally sa November Oh, 14. eto na sana nga no, sana nga makababayan magtuloy-tuloy na itong rally. Oh, Iglesia ni Cristo. Ang inyong kapatid ginigipit na ngayon ha ng Marcos administration, kakasuhan na at posible pang basta papasok na si George Garcia mga kababayan. Posible pa yang baka makuwaran to yan. O masipa bilang senador mga kababayan. O INC. Eto na, lubos-lubosin nyo na ang inyong rally. Manawagan na kayo na mag-resign si Bangag. 1916 at hindi lang sa INC no, kundi mga iba't ibang mga grupo ang magrarally. Hindi lang sa 14, 15, 16 na meron pang mga susunod na mga araw. Ngayon, Hanggang sa 30, yung mga dilaw. Yung feeling nila sila ang may-ari ng buwan EDSA. ng Nobyembre Oh. na merong rally ang mga kababayan natin. At suportado ko lahat ng galaw. Wag yan na, wag nang pigilan mga rally mga kababayan. Para makita ng buong mundo kung gaano tayo ka-disgusted sa gobyerno nila ito. dahil malaki ang respeto na ibinibigay ko sa kalayaan ng mga tao na magsabi kung ano yung iniisip nila. Ngayon, kada rally ngayon mga kababayan, mayroong nakukulong. Tingnan nyo, mayroon talaga nakukulong. Every rally. Nila at nararamdaman nila. It's a Typical na Bangag. constitutionally protected rights of every Filipino. Typical to na galawang freedom of Bangag. speech and expression. Hindi naman yung INC mismo ang nag-imbita sa akin, no. Madami sa mga kaibigan ko, kakilala ko ang pupunta at makikilahok doon sa malawakang rally at sinasabihan nila ako na pwede akong sumama at sinasabi ko rin sa kanila na Wag Sara, wag. Dahil baka alam naman natin ang galawan mga kababayan ng mga Bangag Pwede nilang anuhin mga kababayan. Mag-utos sila ng mga NPA na
Baka mayroong gagawin mga kababayan, kukuyugin si Sara Duterte. Wag VP, wag. Be safe na lang, VP Inday. Bahala na lang ang itong mga tao. Kami na lang ang magrarally. Kailangan ka namin protektahan dahil alam naman natin itong mga bangag mga kababayan, mga galawan nila. Oo, pag magkaroon ng time, isasama ako. Pero sinusuportahan ko yung panawagan nila. In fact, kung maalala ninyo, as early as January 2024, nananawagan na ang maisog doon sa Davao maisog, City na transparent. Yan nga mga kababayan ang hudyat ng pagkakakulong ni Tatay Digong. Dahil sa maisog. Si Tatay Digong talaga mga kababayan ang isa sa mga nag-expose ng korupsyon na nagaganap dito sa Marcos administration. At natatandaan nyo, isa lang doon mga kababayan, parang bothered talaga tayo doon sa sinabi ni Tatay Digong. Aside sa nagbebenta sila ng mga gold reserves mga kababayan, ang sabi ni Tatay Digong doon, nag-iimprenta daw ng mga pera si Bangag mga kababayan. Imprenta ng pera. Diyos ko Lord! Kaya pala mga kababayan, lumiliit ang value ng ating peso. Accountability and peace and security. At ito din yung panawagan ng mas maraming kababayan na natin ngayon, hindi lang ng mga tiga Davao. O Corina, pasok! Isina ng COMELEC ang Statement of Contributions Ayan. and Expenditures Eto o na. SOSE. Eto na, INC. Eto na, INC. Si Senator Marcoleta, ang kapatid ninyo sa pananampalataya, hinigipit na ng Marcos administration. Lubos-lubusin nyo na. Manawagan na kayo ng Marcos resign dahil, pati injustice na itong ginagawa nila kay Marcoleta, mga kababayan. Posible nilang kasuhan and then pwede pa nilang tanggalin siguro yan mga kababayan sa pwesto. Hindi lang ni Senador Marcos Mauuna pa si Senator Marcoleta nito makukulong o matatanggalan ng pwesto. Panggigipit na naman ito mga kababayan. kundi ng lahat ng mga kumandidato sa midterm elections. Kakasuhan daw ng poll body ang mga nagsinungaling dito. Narito Liar daw si Senator Marcoleta. ang agenda report ni Joash Malimban. Dapat idetalye ang lahat-lahat ng nagbigay, idetalye ang lahat-lahat na tinanggap, at idetalye din yung lahat-lahat na pinagkagastusan nung pera na tinanggap o yung perang nag-aaling sa personal na pondo. Ayan mga kababayan, basta papasok na si George Garcia, ang dami nilang pinatanggal mga kababayan na na kalaban sa politika at ipinasok ang kanilang mga kabangagan. Posibleng maharap sa isang election offense at iba pang kaso tulad ng falsification of public documents ang lahat ng mga kumandidato na nagsinungaling sa kanilang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE. Yan ang inilahad ni COMELEC Chairman George Garcia. Kasunod ng pag-amin ni Senator... ang visit mga kababayan. Tingnan nyo, gusto natin ma-fast forward na ang panahon mga kababayan para makita na natin ito sa kulungan. Rodante Marcoleta na hindi niya i-disclose ang lahat ng kanyang contributors sa nakaraang halalan. Una na kasing iniulat ng Billionaire News Channel na tila hindi nagkakatugma ang declared assets and net worth ni Marcoleta Dati ang asawa ni Marcoleta ang kanilang mga kababayan. Binibira. sa kanyang naging gastos sa 2025 elections. Ayon sa SOSE, hindi siya tumanggap ng kahit na anong contributions. Dahil ang sabi ni Marcoleta, pinautang daw siya mga kababayan. Personal na utang. Di personal din babayaran din yon. Cashman o in-kind sa kanyang naging kampanya. Pero ang kanyang kabuuang gastos aabot sa 112 million pesos. More than 100% sa declared net worth niya na 56. Ang sabi ni Marcoleta, wala daw batas mga kababayan dyan. Abogado yan si Marcoleta So ibig sabihin mga kababayan, alam niya ang lusot dyan. Loophole yan mga kababayan. 9 million pesos. Pero sige. Po yun, wala pong pinagkaiba sa doon sa election offense na 1 Sino ka ba? Korte ka ba? Mag-enbank muna kayo. imprisonment. At syempre, kung mali po yung impormasyon, yan nga po ay perjury din. At the same time, kung sakasakali, pwede rin po yung mag-classify as falsification of public. Falsification na. Criminal mga kababayan. Offense na daw. Pero paglilinaw ni Chairman Garcia, hindi nila sinisingle out si Marcoleta at wala pang formal investigation patungkol sa senador. So bakit interview ka na? For what na inopen up mo yan? Pananakot na naman, katulad kay Bato mga kababayan. Tinitingnan ng Political Finance and Affairs Department ng poll body ang SOSE ng lahat ng Mga komunidad. pol-pol. Sakali magkaroon ng findings, posible raw pagpaliwanagin si Marcoleta patungkol sa kanyang naging declaration. Tinitingnan na namin individually yung mga SOSE
patungkol sa deklarasyon, tamang deklarasyon. Ito no, nakakahawa itong patungkol ni mga kababayan ng Claire Castro. Dapat sana tungkol lang, tungkol doon. Si Claire Castro mga kababayan ulit-ulit na sinasabi yan araw-araw sa press con patungkol. Ginamit na lahat mga kababayan. Naisama ba o hindi naisama. Maganda po yun, yung may mga statement publicly na binigay, yung mga involved na personalidad, kahit paano, pwede po kasi namin pagbasihan yon yung mga statements na... Jablo ka. Paalala ni Chairman das Garcia, ka. hindi nasakop ng Garcia. kanyang jurisdiction ang mga kasalukuyang nakaupong national officials. Ibig sabihin, Wala ka na pala. Bakit nagnahak nga ka dyan, Garcia? wala na silang kapangyarihan para i-disqualify ang mga ito. Pero posible pa rin daw silang magrekomenda ng election offense na may karampatang 1 hanggang 6 na taong pagkakakulong. Kulong daw mga kababayan. Ayan na. Usapang kulong na si Marcoleta. Ang offense daw ni Senator Marcoleta mga kababayan, kulong na ang usapan. At perpetual disqualification from holding public office. Perpetual disqualification pa. Diyos ko Lord. Sinubukan muli ng Billionaire News Channel na punin ang panig ni Senator Marcoleta pero hindi pa ito sumasagot sa aming mga mensahe. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Magkano bilyonaryo? May cover-up daw sa investigasyon ng flood control scandal ayon sa PDP Laban. Di raw kasi tinatamaan si dating House Speaker Martin Romualdez. Talagang ang malaking pinsan cover-up. ng PBBM. Pati si Bangag mismo. Siya pumirma eh. Ang agenda report ni Pierre Pastor. Mahina Tubo na! Bidang-bida ang mga ngiwi, mga kababayan at hindi Persibalis. raw naging epektibo ang September 21 Persibalis! Ngiwiis! protest laban sa korupsyon. Ayon Tiktikis! sa PDP Laban, hindi kasi malinaw at iba-iba ang gustong ipaglaban ng mga relihista. Pero ito raw ang sigurado, hindi na masaya ang mga Pilipino, lalo pa lumalaboan nila ang investigasyon ng ICI. Either way, mga kababayan, hindi masaya ang mga dilaw at saka NPA, mga kababayan, dahil si Sara Duterte ang papalit. Ayaw nila. Flood control scandal. Nahahalata raw na merong pinagtatakpan. Lalong-lalo na nung sinabi nilang hindi na po yan open for public yung investigation sa kadahilanan daw na ito ay magiging parang trial by publicity. Punteriya nila si dating Speaker Martin Biglang naging trial by publicity. Mga kababayan, dawit na si Romualdez. Romualdez. Bakit daw hindi siya tinatanong o iniimbestigahan? Samantalang nabanggit na ang pangalan niya na may kinalaman Ang umano tawag dyan, sacred cow. sa Ghost Flood Control Projects. Baka din, Ang katawan, mga kababayan, katawang baka. Dismayado rin si Lambino maging sa simbahang Katoliko kahit na siya ay Katoliko rin. Hindi raw malinaw ang gustong ipaglaban ng simbahan at lumilihis pa umano sa totoong issue. Lumilihis talaga. Ako na naging pahayag ng aking simbahan, nananawagan ng pagbuo ng Truth Commission upang imbestigahang mabuti raw yung nangyaring drug war. Nung panahon ng Kabaliwan. Ito na kasi mga kababayan, yung andun, mga parang nangangamoy NFA rice, mga kababayan, yung nasa simbahan ko, no. Matagal na pong iniimbestigahan yan. Iniimbestigahan na po yan ng katakot-takot. Nadala na nga sa Netherlands, sa ICC si Tatay Digong. Bakit yung aking simbahan, ang kanyang inuunang tawagin ay pagbuo muli ng Truth Commission? Nais ng partido na mabuo ang isang sectoral representation na nagkakaisa ang protesta para panagutin hindi lang ang mga contractor ng flood control projects kundi ang mga opisyal na nangontrata sa kanila. Magkakaroon ng 3-day nationwide protest para mas maging solid daw ang paghahayag ng sentimiento ng Sige, taong lubusin nyo bayan. na. Lubusin nyo na yan, yung 3 days. Siguraduhin nyo lang mag-resign. Hinihikayat ng PDP Laban ang publiko na makilahok dito. Lumabnaw ba? Dahilan po sa hindi naman nagkaisa yung mga tao sa kanilang mensahe. So, tawagin na lang natin itong November 16 na take 2. Take 2? Na tayo po ay naglilinaw ng ating panawagan. At kahit isang araw lang ang ibinigay na permit para sa rally, sinisiguro naman ni Attorney Melchor Magdamo, spokesperson ng United People's Initiative, na matutuloy ang mga pagkilos. Nagsumiti na raw siya ng panibagong request para sa karagdagang araw.
Sige, ano na, habang buhay na mag-rally dyan sa EDSA. Kasabay pa ng aktual na rally sa November 16 to 18, may online rally din na gamit ang Online rally, oh. Pwede tayo dyan. Pwede tayo dyan sa online rally. Pero, official na hashtag Rally for Accountability, Justice, Integrity. Magtatapos daw ang kilos protesta sa paglalagda ng Citizens Manifesto sa EDSA at Manifesto, digital signature manifeste. campaign bilang panawagan ng mamamayan na dapat managot ang mga sangkot. managot Para sa ang mga agenda, sangkot. Pierre Oo. Pastor. Pwede mag-online rally mga kababayan, and then doon tayo sa mga social media ng mga gobyernong mga bangag, company na bangag mga kababayan. Maganda yan. Or Billionaire News Channel. Wala silang Merry Christmas. Walang Merry Christmas? BBM sa mga dawit. Walang Merry Christmas. Tapos, sabi ni BP Inday, ano daw? Ikaw dapat ang unang makulong bangag. Flood control corruption scandal. Mabagal Unahin mo daw sarili mo bangag. investigasyon, sinisiguro ng Pangulo na may makukulong. Tapos number 1 ka daw bago dapat. magpasko. Pero kasama kaya ang kanyang pinsan na si dating Kasama din siya. Si BBM mismo, sabi ni VP Sara. Speaker Martin Romualdez. Naniniwala tayo kay Sara talaga mga kababayan. Mas naniniwala tayo sa mga Duterte. At kahit hindi niya sabihin mga kababayan, nakikita naman natin ang kaliwat ka ng mga kurakutan, di ba? Dito, narito ang agenda report Kaya ni Ivy nararapat Reyes. lang talaga na pagpaskuhin mga kababayan sa pagpaskuhin sa Mga taong yan na kulungan niyang sinagva. kasabwat dyan, eto, mga walang hiyang ito, Lalong-lalo ka na. Number 1 kang walang hiya. sa nagnanakaw ng pera ng bayan, tapos na ang maliligaya ninyong araw. Ay, nako. Narinig na namin yan sa pelikulang Di bagay sa'yo. Habulin na namin. Eto, showbiz na showbiz ito mga kabangagan, mga kababayan, no? Lord. Nono Chibuena sa selda ang 37 individual. Kulang na lang, sasabihin mo, maraming ka pang kakaining bigas na tag 20. Bigas mong na nasa lista parang pakain ng manok, mga kababayan. ng Pangulo. Ito ang kinumpirma ni PBBM ngayong araw sa pagre-report niya sa bayan kung ano na ang nangyayari sa flood control investigation ng kanyang administrasyon. 3 buwan na kasi ang nakadilipas matapos niyang sabihan ang mga sangkot sa anomalyang ito na Mahiya naman kayo. Kabangagan. kayo. Sa 37 individuals na ito, mambabatas ang ilan. Hindi pa ibinibigay sa media ang listahan ng mga pangalan, pero wala raw dito si former House Speaker and presidential cousin Martin Romualdez. Romualdez. Di ba? Mahiya naman kayo. Bangag. So, I don't know. We don't, no, with the speaker, no. Not as yet. Not as yet. If something else comes out, then he might have Pati ikaw. to be answerable for something. Answerable ka rin. Ngayon, mamayagpag kayo Eto mga kababayan, magtutaan ito mga kababayan, magkuting-kutingan ito pagdating ng panahon na hindi na sila ang presidente. At yang si Amy, yan mga kababayan, ang magiging apologist. Apologist na yan mga kababayan. Yan ang magtatrabaho para hindi kasuhan itong mga bangag. Ang nasa abroad naman na si resigned ako Bicol Party List Representative Zaldico, ikakansela ang passport. Oras na haina na siya ng kaso. At pagdating daw sa puro, wala talagang nangyayari. Araw-araw mga kababayan, no? Puro sampahan na, kakasuhan na. kaso laban kay Ko, it is a matter Ilang buwan na. of when, not if. Pinapanindigan pa rin ng Pangulo ang posisyon ng administrasyon na hindi dapat madaliin ang mga kaso. Hindi raw kasi Dahil gusto patakasin pa. iimbestiga ang kanyang administrasyon para lang sa optics. Optics, mukha mo optics. Palagay ko, nasa ano tapos na yung kaso nila, buo na yung kaso. Makukulong na sila. Makukulong na! Wala silang Merry Christmas. Before Christmas. Ang daming mga kababayan, ang dami pong sinasabi. 20,000 Dami mong alam. Natatanggap ng sumbong sa Pangulo website. Sumbong kay Bonggang Ang kandidato sa DPWH sa ngalan ni Secretary Vince Dizon at naglabas na rin ng freeze orders ang Anti-Money Laundering Council na may kabuuang halaga na higit 6 billion pesos. Mas mabuti nang tumagal ng konti kaysa magmadali. Tumagal ng konti? Konti pa ba to? Ang bibig ng Pangulo sa Hindi lang yan konti mga kababayan. ay pinaka-guilty sa flood control scandal. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Tumagal ng konti hanggang makatakas. Mga ulol.
Dahil safer now ang pinsan nilang si former House Speaker Martin Romualdez, duda ang kapatid ng Pangulo na si Senador Amy Marcos na may makukulong bago magpasko kaugnay ng flood control scandal. Sana si Bangag. Sana si Yan ang Bangag. agenda report ni Hannah T. Hindi naniniwala si Senadora Amy Marcos na walang masayang Pasko ang mga sangkot sa flood control scandal. Yan ay dahil mismo ang Pangulo raw ang nagsabing hindi pa kasama sa mga posibleng kasuhan ang kanyang pinsang si dating Speaker Martin Romualdez. Hanggang sa maliliit na isda lang daw gaya ng district engineer at mga Maliliit na isda. assistant nito ang posibleng makasuhan. Sabi niya na Eto mga kababayan. Ang role nito, safety net ito ni Ngagba mga kababayan eh. Ito ang makikiusap kay VP Inday mga kababayan. Huwag nila natin ikulong si Bangag dahil yan eh, ngag-ngag yan eh. Yan ang magiging role niyan mga kababayan. Mamakaawa. dating Speaker Martin. Ngaging! Ang sagwang pakinggan ang itsura mga kababayan, no? So Merry Christmas pa rin. Nagbigay din ng panibagong pasabog Hindi bagay si sa'yo, Senadora Amy. Marcos. Hindi bagay Hinggil sa'yo sa yung susunod na Senate katwik Blue tabs na Ribbon itsura. Club bukas, November 14. Anya, may Gurang ka na, Amy, gurang. Nilinisin ng mga kongresistang sangkot sa flood control mess ang pangalan ni Romualdez. Romualdez. Sila ang 17 mambabatas na idinawit ng mag-asawang Sara at Curly Descaya na tumanggap umano ng 10 to 25% kickback sa kanilang mga proyekto. Una na ring inilahad ni Marcos na si Romualdez. Itong tambalustos mga kababayan, oh. Kahit pa hindi na tatakbo yung presidente mga kababayan, busog na yan. Busog na. Ang dapat na VIP witness umano ng Blue Ribbon, pero umatras ito. Ang ating VIP, hindi na star witness kasi hindi na a-appear ang dating speaker, kundi ang darating daw si Sal Dico. Ano ka ba talaga, Amy? Prutas o hayop? Mangga ba mga kababayan o Trojan horse? Oh, tingnan niya itsura. Zoom. Yun ang latest na balita, baka magbago pa, tignan natin. Pero higit sa lahat, panoorin ninyo at alam naman nating lahat, niloloko lang tayo. Sabihin mo na kasi ngag-ngag yan para matapos na, Pero Amy. agaran itong binigyang linaw ni Senate Blue Ribbon Committee Chair Panfilo Lacson. Hindi niya raw inimbitahan si Ko na sumipot via Zoom. Baka raw kasi mabigyan siya ng plataforma para makapagsalita ng anumang pangpropaganda lang. So far, kumpirmado ang susunod na Blue Ribbon Probe bukas, November 14, at nakatakdang magsimula ito ng alas 10 ng umaga. Para sa agenda, bukas? Hannah T., Bilyonaryo News Channel. Inihayag din ni Senador Lacson na nagpaabot ng abiso Pisot Lacson. ang kampo ni Zaldico na kasalukuyan daw ginagamot ang dating mambabata. Diyos sa ko Lord, anong gamot dyan? Kasalukuyang ginagamot ang utak mga kababayan. Wala nang gamot sa pagiging kawatan. Unidos. Kaya hindi ito makakadalo sa pagdinig bukas. Reasons. Si Bunoan. Ando na sa Estados Unidos pa rin mga kababayan. Ano na mga bangag. Dagdag niya, tila may mahiwag ang bolang kristal si Senador Amy dahil sa mga prediksyon nito, pero focus daw si Lacson o ni Lacson ang pagpapagaling mula sa sore throat. Ay, nako. Akala ko si Zaldico ang mga kababayan, sore throat ang Si Lacson pala. Buti nga sa'yo, Lacson. Para mas maging aktibo sa mga susunod na araw. Sana magka-sore throat itong mga tulpo din mga kababayan dahil ang sasama ng mga bunganga. Nasa budget deliberations. Tatlong senador ang pakakasuhan ng ICI sa ombudsman. Kasuhan nyo na! dahil sa Tagal. flood control scandal. Ilan pang district engineers ng Bulacan ang masasampulan din. Ang detalye sa agenda Puro report ni sampol, puro Andrea Salve. sampol. Pahaba ng pahaba ang listahan. Pahaba ng pahaba ang baba. Na kaharapin ng mga dating DPWH district Ay, nako. engineers na sina Henry Alcantara at Bryce Hernandez. Ngayong araw isinumite ng Independent Commission for Infrastructure sa Office of the Ombudsman ang kanilang ikalimang interim report tungkol sa nadiskubreng ghost flood control project sa Hagonoy, Bulacan na nagkakahalaga ng higit 74 million pesos. Sige. Based on the Puro mga kababayan, Puro report na lang. Wala talagang Commission on Audit, COA,
it was established that no structure Ang galan kaya namin ng wig. Yung wig mo, oh. specified Sabunutan ka namin. bid plans. Paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Revised Penal Code, Presidential Decree No. 1759 at Government Procurement Reform Act ang mga kasong inirekomenda ng ICI sa Ombudsman. Bukod kina Alcantara at Hernandez, kabilang din sa inireklamo ang 4 pang Bulacan engineers na sina Ernesto Galang, Jolo Marie Tayaw, John Michael Ramos at Limuel Efraim Roque. Damay din si Darcy Ano na yan ni Harry Roque. Oh. Kimel Respicio, ang nasa likod ng Darcy and Anna Builders and Trading na siyang contractor ng proyekto. It appears that several DPWH public officials were grossly negligent, if not remiss, in the performance of their respective duties to ensure that the project was properly implemented and that government funds Pangit ang wig mo. were properly and prudently disbursed. Masakit sa mata ang wig niya, no? Isinip din ng komisyon sa Ombudsman ang posibleng paglabag sa Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees ng mga dating DPWH executives. Kabilang sina former Secretary Manuel Bonoan, ang bakit niya Undersecretary pinatakas? Roberto Bernardo at Maria Catalina Cabral. Bakit niya pinatakas? Nagpunta na ng Amerika. Oh, mga hudas kayo. Sa press conference ngayong araw, sinabi rin ng ICI na sa susunod na linggo, hindi bababa sa 3 incumbent o dating mga senador ang pakakasuhan nila sa ombudsman. Sige na, kasuhan Hindi sila na. pinangalanan, pero ayon Alam namin si 'di ba, si Cheese, tapos si Joel Villanueva, at saka si Jinggoy. Oh, alam namin yan eh. sa ICI, bukod pa yan kina Senators Joel Villanueva at Jinggoy Estrada na una ng inireklamo. Mama, marami pala? Premature din daw na magkomento kung meron ding mga miyembro ng Kamara So, maidadagdag na madadawit kayo? sa mga susunod na linggo. May idadagdag Para sa kayo? agenda, Andrea Salvic, Billionaire News Channel. Sino kayo dadagdag nila, mga kababayan? Inspeksyon ng ICI sa mga flood control project sa Nueva Ecija, Ilocos Norte. Gawang Diskaya ang mga proyekto na napaulat na nasira. 2 buwan na ang nakaraan. Maayos na ito ng kanilang madatnan. Oh, Ilocos Norte, yan ang sinasabi, mga kababayan, minadali. Tapos yung iba, mga ghost, mga kababayan, biglang tingnan nyo, ICI ang integrity niyan, kung hindi ba yan So hindi substandard. raw ito basihan para sabihing tama ang pagkakagawa ng struktura. Ayon Yan. kay ICI Special Advisor Rodolfo Azurin Jr. Matagal na sana, Nila lahat ng binigyan ng ilang buwan, mga kababayan. From July, August, September, October, November, December. Grabe, binigyan ng napakalaking leeway, mga kababayan, itong Ilocos Norte bago proyekto sa probinsya imbestigahan. na naipatayo simula noong 2016. Bukod sa flood control projects, sisilipin din nila ang mga street solar lights na pinondohan ng national government. Sige, silipin lahat yan. Silipin lahat. 300 billion pesos na ang nakaltas sa proposed 2026 budget ng DPWH matapos pumutok ang flood control scandal. Malaking pondo naman ang makukuha ng education sector sa susunod na taon. Ang detalye sa agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Mula sa 881 billion pesos, bumaba sa 624 billion matapos alisin ang budget para sa flood control projects. Eto, mga kababayan, sa halip na ang alisin, mga kababayan, corruption. Wala na, babaha na ito, mga kababayan. Kabangagan. Natapyasan pa ng karagdagang halos 56 billion pesos. So, paano na yung nasira sa Cebu? Wala yung pag-aantay pa, mga kababayan. Paano kung babahain na naman? Marami na namang mamamatay. Ito alisin na lang ang korupsyon. Bantayan. Ito kung si BBM, mga kababayan, kung magtatrabaho lang yan ng talagang masinsinan, walang magiging chance, mga kababayan, na mangurap yung mga animal na yan. Ang panukalang budget ng DPWH sa susunod na taon. Kaya sa bersyon ng Senado, magiging 568.56 billion pesos na lang ito. During the hearings, we discovered several red flags, such as roads with no station IDs, duplicate projects in multiple phases, and reappearing projects from previous year's budget. Ang higit 568 billion pesos na panukalang budget ng DPWH ay siyang pinakamababang budget ng kagawaran simula noong 2019. The national budget is more than a purse. It is the single most important reflection of the nation's priorities.
Talagang And these kabangag, priorities ano? must always embody Bangag kung the mag-isip. aspirations of our people. Tinawag ni Gatchalian na education budget ang higit 6.7 trillion pesos na panukalang budget ng gobyerno sa susunod So kung taon. tinapyasan nyo na, bakit pa kayo uutang? Kasi nito, o nasa Bakit pa uutang ng 2 trillion mga kababayan? Oh. Eto no, baka yung mga kinaltas nyo dyan ha, diretso na sa halip sa budget mga kababayan, baka idiretso na sa bulsa. Diyos ko Lord. Oh. Umutang pa rin eh. 20% ay nakalaan sa edukasyon. Sa 1.38 trillion pesos na budget sa edukasyon, halos 1 bilyon ang mapupunta sa DepEd, na siyang pinakamalaki sa kasaysayan ng ahensya. Tanong lang mga animal. Saan nyo ilalagay yung kinaltas ninyo na pera? Huwag nyo sabihin automatic na yun mga kababayan, mapupunta sa Office of the President. Diyos ko Lord. Kabilang sa pinaglaanan Mapupunta sa Mapupunta sa di umano'y savings mga kababayan. O sasabihin nila, savings ito. Diyos ko, savings. Tapos wala mga kababayan, hindi na natin alam kung saan napunta later Sa on. classroom backlog na umabot na sa 147,000 sa buong bansa. Bakla? Kabilang na rito ang higit 5,000 classroom na nasira ng mga nagdaang kalamidad. Tinaasan din ang budget para sa school-based feeding program para sa kinder at grade 1 na i-cover na ang 200 school days sa susunod na taon. 140 billion pesos naman sa mga state colleges and universities. Ang CHED ay may 48.2 billion habang ang TESDA ay pinaglaanan ng 25.3 billion pesos na budget sa susunod na taon. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante! Abante, Liling. Ano masasabi dito mga kababayan? Post your comments below.